Hindi trabaho ang kailangan mo. Natanggal ka ba sa trabaho? Naghahanap ka ng trabaho ilang taon na, nahirapan ka sa kasalukuyang trabaho mo. Naliliitan ka sa iyong sweldo. Nabuburing ka sa trabaho mo. Kapag kahit isa lamang ang sa iyong sagot ay oo sa mga nabanggit, hindi trabaho ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay tamang mindset. Ang tamang kaisipan ay susi ng lahat ng mga magagandang nangyayari at mangyayari sa iyo. Kahit anong kalagayan at saang lugar ka, kung mali ang mindset mo, tiyak magiging bigo ka. Ang buhay ay hindi sinusukat ang tagumpay sa trabaho o sweldo na tinatanggap. Ang tagumpay ay makakamtan kung tama ang mindset tungkol sa pamumuhay. Maaring mas maliit ang sweldo pero masaya at maraming pinagpapala sa serbisyong ginagawa. Pwedeng walang pinapasukang regular na trabaho. Pwede ring may sariling negosyo, maliit man ito o malaki ang kita. Basta tama ang kaisipan at maraming napaglilingkuran, ay siguradong masaya at matagumpay. Tandaan, ang pera ay kusang dumarating sa mga taong may value ang ginagawa o serbisyo. Sapagkat sa mundong ito, ay tiyak na namumonetize lahat ng ating ginagawa. Pwedeng sa unay maliit ang iyong kinikita, maliit ang iyong sweldo, pero dahil ang value ng iyong ginagawa ay mataas, kusang tataas din ang kinikita o kusang tataas ang sweldo. Pwedeng malaki ang perang tinatanggap araw-araw o monthly, pero hindi satisfied dahil hindi ka masaya sa ginagawa sa bawat sandali. Isipin palagi, ang tunay na kaligayahan at self-satisfaction ay kapag na-enjoy ka sa ginagawa mo at marami ring natutuwa sa resulta o kasalukuyang bunga ng iyong trabaho. Hindi trabaho ang kailangan mo dahil ang trabaho ay kusang ibinibigay sa taong may sapat na kaalaman sa trabahong kailangan ng naghihintay ng serbisyo. Halimbawa, bakit tayo pumupunta sa mga mekaniko? Dahil may sira ang ating mga sasakyan. At pinipili pa natin yung mga magagaling na mekaniko dahil tiyak tayo na kontento tayo sa magiging resulta ng kanyang ginagawa. Ang ilang mga may sakit, at hindi lamang ilan, marami ang mga may sakit na gumagastos ng malaki. Nagta-travel ng malalayo, nag-aarkila ng helikopter o sumasakay sa helikopter, sumasakay sa aeroplano, pumunta lamang sa mga espesyalistang mga doktor para magamot ang kanilang mga sakit. Dahil iyon ay alam nila na yung taong kanilang pupuntahan ay sapat ang kaalaman. Kaya ang kailangan mo ay hindi trabaho, kundi dagdagan ang iyong kaalaman upang ikaw ang hanapin ng trabaho. Hindi mo kailangang maghanap ng trabaho. Ang maghahanap sa iyo ay trabaho. Sapagkat kapag marami na ang iyong kaalaman, sapat ang iyong kaalaman, tiyak pupuntahan ka. Kaya ang una mong gagawin ay hanapin mo yung gusto mong gawin, yung mindset mo i-prepare mo, at kapag ayos ng iyong mindset ay hanapin mo yung trabaho na talagang gustong-gusto mo, pag-aralan mo ito, maging dalubhasa ka sa iyong ginagawa. Kaya napakahalaga yung pagdaragdag ng iyong kaalaman. Ang kaalaman, kapag mayroon ka na nito, kusang ang trabaho ay darating sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala kapag hindi ka pa natatanggap ng sa trabaho ng iyong ina-applyan ngayon. Hindi ka makahanap ng trabaho. Ito ay dahilan para ikaw ay mag-improve. Ibig sabihin, kaya hindi ka pa natatanggap sa trabaho hindi dahil mahina ka or malakas ang iyong kakumpetensya sa pag-apply, kundi hindi pa sapat ang iyong kaalaman. Ito yung paraan para pag-aralan mo ang buhay mo. Yung mindset mo at yung kaalaman mo kailangan pagbutihin upang darating ang panahon, ikaw naman ang hahanapin ng trabaho. Kaya huwag kang magmukmok sa isang tabi kung ikaw ay bigo sa paghahanap ng trabaho, hindi ka matanggap-tanggap. Pumunta ka sa isang lugar na gusto mo at gawin mo yung gusto mo, mag-improve ka. Tumingin ng mga paraan para ma-improve ang sarili. Habang may oras, habang ikaw ay malakas, tiyak ang panahon ay para sa iyo, para mag-improve ka, at darating ang panahon, yung inaasahan mong trabaho na gusto mo ay makakamtan mo at wala kang pagsisisihan. Kaya hindi trabaho ang kailangan mo sa ngayon. Ang kailangan mo ay tamang mindset at kaalaman para ikaw ay umasenso.
Opo, sa panahon ngayon, mahirap talagang maghanap ng trabaho. Mahirap umanap ng magandang pagkakakitaan. Pero hindi yun ang dahilan para ikaw ay sumuko. Sapagkat habang may buhay, mayroon tayong pag-asa.